sa bawat isa. Tensya na po, medyo na-delay. Pero yun po, patuloy po tayo. Inaanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo. Bago ko po basahin ang salita ng ating Panginoon, nais ko pong yung bawat isa is tignan yung magkabilang gilid nila, batiin nila yung bawat isa. Kasi para yung kagalakan is maramdaman ng bawat isa sa oras na ito. Hallelujah. Ngayon po, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. May kita po ito sa aklat ng Thessalonica, chapter 5, verse 12 to 23. Hallelujah. Nandito naman, pwedeng sabayan. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Matagal na pong pinagpala ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Yung best clap opening sa ating Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat? Hallelujah. Aawit tayo sa ating Panginoon at sasayaw. Hallelujah. Praise you, Jesus. Woo! Hallelujah. 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 Yeah. Yes. Purihin ka, O Yahweh, kat ika'y mabuti. Iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, kat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Umabaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Minsan pa, awitan natin ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, kat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig nananatili. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, kat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, walatin, papalakpak, sisigaw, nagdakilain, nag-uumabaw sa piling
puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, walhatiin, papalakpak, sisigaw, dakilain, nag-uumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes! Patuloy natin, awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Woo! Yes! Tuloy na natin, awitan ng ating Panginoon. Hindi tayo mangangamba. Hallelujah! Yes! Yes, hallelujah. Di mangangamba sa kawalan, pagpala mo'y laging daan. Di mga takot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, pagsasama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ay mabuti! Ikaw ay mabuti! Tara na! Ikaw aking pastol, hindi makukulang na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah! Oh! Yes! Yes! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa santo, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Yes, Lord! Ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw aking pastol, hindi makukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na, lahat kong pangangailangan, ipa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Oh, ikaw, oh Diyos, aming pastol. Ikaw, aming pastol, hindi magkukulang, sapat na, at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy natin, hallelujah, awitan natin Panginoon. Patuloy po tayo sa worship. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuon po natin ating mga puso't isipan. Hallelujah. Sa awitin, sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh God. Pawang kabutihan na
nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan pahawitan natin ng Diyos. Pawang pagdiyan ang nais mo. Binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan mo. Hallelujah. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Kabutihan mo, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hallelujah. Hahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo, O God, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pawitan natin ating Panginoon, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
Hanap namin karikta ng iyong mukha, himasa mo sa iyong pagkilot, at sa himig na aming tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng dupusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngala. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng dupusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong yalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Yes, hallelujah. Purihin ka, O God. Hallelujah. Salamat, Ama, Panginoon. Hallelujah. Sa kakataon na ito, Panginoon, purihin ka. Sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Praise Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Karapat-dapat ka na parangalan, sambahin, kilalanin na Diyos na walang ibang Diyos kundi Ikaw lang. Ikaw ang Diyos na napakabuti at makapangyarihan. Salamat sa buhay na meron kami ngayon, aming Ama. Salamat sa kaligtasan, Panginoong Jesus, na patuloy niyo pong tinapo sa krus para lamang sa amin. Tanggapin niyo po yung aming pasasalamat sa umagang ito. At napakasarap alalahanin, Panginoon, ng bawat sandali na pinararanas mo sa amin. Purihin ka sa umaga pong ito, sa amin pong pagsamba, pagpupuri at pasasalamat. Makarating nawa ito sa iyong paanan, at kami na iyong mga anak ay kakitaan niyo po ng kababaang loob. Pag-amin sa aming mga kakulangan, purihin ka, O Diyos, sapagkat ang biyaya mo ay sumasagana sa bawat isa. Nagdaan ng isang linggo, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan. Lahat kami ay nakaranas ng iyong kabutihan, O Diyos. Sa bawat umaga, sa paggising pa lamang namin, damang-dama na namin na ikaw ay patuloy na nagpapalat ng unguna sa bawat isa. Sa umagang ito, Ama, tanggapin niyo po ang mga papuring ito sapagkat ito ay para sa iyo lang. Wala pong makakaagaw nito, Panginoon. At salamat po sa pagtuturo sa amin ng banal mong Espiritu. Dapat ang lahat ng mga bagay na parangal ay dapat sa iyo lamang at hindi sa amin. Kaya sa umaga pong ito, patuloy kang magkaroon, Panginoon, ng kapurihan sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy niyo pong ilagay sa puso namin ang kasabikan at kauhawan sa iyong mga salita. Mga paalala, Panginoon, na dapat naming gawin sa bawat araw na kailangan namin, O Diyos, sapagkat ito ang nais mo. Huwag mangyari ang nais namin kung di ang nais mo. Patawad, Panginoon, sa mga sandaling kami ay nanlulupaypay. Parang ayaw na naming gawin yung iyong kalooban. Subalit ang Espiritu mo ay nag-uumalab, nag-uumapoy na gawin namin ito sapagkat ito ang gusto mo.
Ama, salamat po sa iyong Espiritong Banal na sa aming mga puso't nananahan upang paalalahanan kami sa lahat ng aming gagawin araw-araw kasama na ang mga gabi. Salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon. Purihin ka sa buong maghapon at pagdamag, hindi mo kami pinababayaan. Kaya po ang mga papuring ito ay karapat-dapat lang para sa iyo. Dakilang Diyos, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa. Lagyan ng mabuting balita at gawin namin ang mga bagay na gusto mo, hindi ang nais namin. Ang lingkod mong gagamitin, O Diyos, walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang magbibigay ng karunungan at kaalaman, kapangyarihan at pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Dakilang Diyos, matapos ang gawaing ito, masaya po namin gawin ang nais mo. Purihin ka, Ama. Salamat po. At ngayong umaga, nagdideklara kami ng tagumpay, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, ang lugar na ito ay sa iyo lamang. Walang sino mang gagambala sa iyong mga anak. Tanging salita mo lamang ang mananaig, O Diyos, at magtatagumpay ka, Panginoon, sapagkat walang anumang labanan na hindi ka nanalo, dakilang Diyos. Purihin ka. Lahat ng gawa ng kaaway ay aming itinatamo in the name of Jesus Christ. Father God, salamat po. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng amen. Palapakan po natin sa Lord. Hallelujah. Hanap po tayo ng upuan. At naririnig po ba yung boses ko dyan? Nakauna ba? Okay. Thank you po. At bago po ang lahat, binabati ko po yung aking sarili. Kasi October is a month of pastor appreciation. Ayan. So, alam ko po na alam nyo ang gawaing pastor. At kanina po ay sinasabi ko kay ma'am, sabi ko may kinasal ako kanong Lunes. Ang pinapakanta ay Killing Me Softly. Sabi ko doon sa operator, pwede ba palitan mo yung kanta na yan? Kasi bago pa lang magsisimula yung kasalan, patayan na kaagad. To God be the glory. At the following day ay yun naman po, umattend po tayo sa korte. At salamat sa Panginoon at sa Martes po ay matatapos na. Andiyan ba si, wala, no? So, okay na po at sa Diyos po ang papuri dahil habang iniintay ko po yung paglabas nila, alas 12 pa lang nandun na po kami. Alas 4 kami natapos. Imagine nyo po yung ganung katagal na hearing dahil marami po ang mga may kaso. Yeah. Sa mga anak ng Diyos, walang kaso. Amen po ba? Tinapos na ni Lord. Amen. Hallelujah. At nakapagbahagi po tayo ng mabuting balita doon sa mga nag-iintay. At sabi ko nga, alas 8 yung gawain, kung willing kang dumaten. Kaya bago po ako umakyat, ay iniintay ko sila from Sapang Palay. At sabi ko nga po kay Pastor Rio, nung birthday ni Sister Bay, ay ipapalo up mo to dahil uhaw na uhaw sila sa mabuting balita. Okay? So again, thank you po sa tigaluwasan na patuloy na nakakadama ng mga kabutihan ng Diyos. Amen. At salamat din po sa mga tiga-KPN, talaga pong uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. At pinagpipray po natin na ang gawain doon ay magpatuloy. At isang araw nga po ay doon na sila mananambahan. Amen ba? Kasi magkakaroon po tayo ng gawain doon sa kanila. Amen po. Naalala ko po si Lydia at saka si Priscilla ay nakila mag-asawa po sila. Na-meet ni Pablo doon at nagkaroon ng pagtitipon sa kanilang tahanan at marami ang naliligtas sa kanilang paligid. So, sabi nga po ni Brother Bernie, as an introduction po, baka pastor tayo lang iniintay ng mga Katolikong ito eh. Hindi naman talaga totoong Katoliko sila eh. Ako po yung nilalagay ko sa puso ko yun. Ito na nga yun. So this time po ay patuloy po yung ating offer
those who are willing na mag-recite po ng Psalms 23, 1 to 6. Meron kayong 100 and maybe, andyan na ba si Johan? Andyan na? Andyan na? Susunduin pa lang? Susunduin pa lang. Okay. So, pag tayo po kasi nagsimula na mahirap pang ikat. Bunso, willing? Hindi pa raw. Okay, so last po kasi nag-recite po siya. To God be the glory. Now, hindi na po ako magpapakatagal sapagkat meron po tayong gagawin maya-maya ng Lord's Supper. At kagaya po ng nasabi ko kanina, last Sunday, na meron po tayong pagpapatuloy ng aralin, na ito po ay makakabuti sa bawat isa sapagkat ang Panginoon po, kung ang bawat bahagi ng buhay natin ay merong nagnanais na gawin ito. Kagaya po sa office, sa school, may mga nagpapagawa po ng mga dapat nating gawin araw-araw. Sa ating tahanan, merong gustong gawin para ito ay maging maayos. Ang ating Diyos lalo na ay nagnanais na ito ay ating gawin araw-araw. Kasi po, ang kaaway ay araw-araw at gabi-gabi din na nagnanais na gawin yung kanyang kagustuhan. Correct. Yun ang gusto niya, pero dapat ang gusto ng Diyos ang mangyari. Sa ating sarili, meron din. So, this morning, nais ko pong ulitin muli, God requirements every day to His people. Meron siyang gusto na gawin natin araw-araw upang ang kaaway ay hindi makasingit sa atin saan mang bahagi ng ating buhay sapagkat patuloy po na ang Diyos natin ay nais tayong lumakad sa kaayusan, kabanalan at katuwiran. Now, paano ba ito? At kagaya po ng sabi ko last Sunday, una, dapat maglaan ka ng araw-araw, oras-oras na paggalang sa mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, palagian mong paalalahanan ang iyong kapatid sa kanyang mga pagkukulang at mga dapat gawin. Pangatlo po ay magalak kang palagi. Ganahan sa bawat araw. Diba, there comes a time na tayo ay minsan parang nawawalan na ng gana. But the Word of God and God required us to enjoy every day sa ating pong mga ginagawa. Amen po? Last sabi po dito is, every day in prayer. May mga detalye po yon kung bakit at paano natin ginagawa. But this time, ang lima po ay ang sabi po dito, na gawin natin ito araw-araw. Una, sabi po dito ay, panlima po ito sa ating inaaral na mga bagay na kalooban ng Panginoon. Everyday Thanksgiving. According to the book of 1 Thessalonians chapter 5, sabi doon, magpasalamat kayong palagi. The question is, ilang beses ba akong magpapasalamat? At ilan ba ang sinasabi ng Bible na minimum na gawin kong ito para magpasalamat sa Diyos? Sabi po sa aklat ng Awit 119 verse 164, meron po kayo makikita rito napakaganda. Sabi ko, habang inaaral ko po itong bagay na ito na gusto ng Diyos sa atin, natagpuan ko po ito, at napakagandang makita po natin. At tandaan po natin ang bilang na ito, napakaganda. Okay. Ano pong sabi? Basahin po natin. Ilang beses? Amen. 7. Pakita nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, sis bro, 7 ha? 7. Minimum pa lang yan. Minimum po ibig sabihin, doon ka pa magsisimula ng labis. Bakit kaya 7? Sabi ng iba, that is a perfect number na gusto ng Panginoon at totoo naman yun. Pero kung papasalamat ka lang, lumagay ka naman sa minimum na 7. Amen po ba? Minsan, magbilang nga kayo kung ilang beses ako nagpasalamat sa buong isang araw. At bakit kaya? Bakit kaya? Sabi po dito, everyday thanksgiving. Letter B, give thanks to God every day because all what you have today
is from God alone. Walang bagay na meron ka ngayon na hindi yan galing sa Diyos. Hello? Sabi nga po ng awit, the book of Psalms 49 verse 7 to 8, meron kayong makikita dito. Sabi dyan, walang anumang bagay na meron ka sa lapi, ginto, pilak o anumang bagay na meron ka na pwede mong ipambili ng buhay mo sa kamay ng Diyos. Wala. Wala po. Baka sabihin mo, Lord, pwede ba wag ka na sa akin? Gusto kong bilhin na yung buhay ko. Sapagkat meron naman akong pambili. Pero sabi po ng banal na kasulatan, wala kang anumang bagay na meron ka na pwede mong ipambili o ipambayad sa buhay na nasa kamay ng Diyos. No one. Nothing. Pakilagay nga, anak. Awit 49 verse 7 to 8. Tingnan niyo po ito. Halagang maintindihan natin, kaya dapat po tayong magpasalamat sa Diyos. Sabi diyan, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Hindi pwede. Hello? Pag ito ay napakaliwanag sa iyo, naintindihan mong mabuti mula sa puso at sa isipan mo, ang pasasalamat ay maiuusal mo ng maayos at masaya. Alam niyo po, patuloy at palagi kong sinasabi sa inyo na ang pasasalamat ay gustong-gustong marinig ng Diyos. Amen. Gustong-gustong marinig ng Diyos ang mula sa puso nating pasasalamat. Pasasalamat na merong damdamin. Amen. At naalala ko po yung 10 may sakit na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Matapos pong makaranas yung marami at maraming ganun sa ating panahon ngayon na nakakalimutan matapos silang gawa ng mabuti ng Diyos. But sabi doon, merong isang nakaalala sa 10. At ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit isa lang yung bumalik? Samantalang 10 yung gumaling. Bakit isa lang yung nagpapasalamat sa kabutihang ginawa ko sa kanila? Ibig sabihin po, gusto ng ating Panginoon ng lahat ng kanyang kabutihang ginagawa sa inyo ay ibalik natin ng may kasiglahan at buong pusong pag-usal ng pasasalamat. Amen po ba? Alam niyo po, napakasarap tong sabihin kung naiintindihan mo. Yung iba, gusto lang yung magkaroon sila eh. Hindi po. At alam niyo, yung pasasalamat nung taong nagkaroon ng kagalingan, nagpuri na, sumamba pa, nagpatira pa. Hello? At yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon na ganun mo siya kilalanin. Sabi nga po sa Isaiah chapter 45 verse 12, makikita po natin dyan, 11 to 12, na walang anumang bagay sa mundo na lumitaw na hindi nilikha ng Diyos. Ngunit ipinapahayag ni Yahweh ang banal ng Diyos ng Israel ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. 8 at 12. Ako ang lumikha, meron bang part? Hindi po. Sabi doon, buong daigdig. Pati ano? So, alam niyo po, nag-meeting po kami last Friday sa barangay. May kasama po kaming namatay. Namatay po siya. Natulog, hindi na nagising. Kasi sa sobrang niyang pagod, uminom ng alak. Hindi naman lasing. Uminom lang ng konti. Siguro, yung alak, pag ikaw ay pagod at saka ikaw ay maraming nakain, maybe, di ko alam sa science kung ito'y may epekto. Nakatulog po siya, hindi na nagising. Patay na po.
See that? So bakit ko po ito sinasabi? Yun po kasing magising ka lang ng umaga, sapat nang ipadama sa Diyos na ikaw ay kanyang pinahalagahan, inalagaan sa buong magdamag. Amen. Pero there comes a time na, ito in my part, dahil po sa gawa ng Espiritu, may mga time ba na sa bawat umaga parang ayaw nyo nang bumangon muna at pagkatapos ay matulog na lang muna? May ganun pa kayong nararamdaman? Na yung everyday worship and thanksgiving to the Lord ay parang pwede ba Lord, resist, recess, yung parang pause muna ng konti. Pause muna ng konti. Amen po. Pero alam nyo, kayo lang ba nakaramdam nun? Ako rin. But because of the Holy Spirit, yung kinukunbi ka, bangon anak, bangon. Every morning po kaming mag-asawa, binabangon ko yung misis ko at magpasalamat tayo sa Diyos kasi ano po yan, between 4 or 5, nandyan po kami sa kwarto nag-worship. Napakasarap po magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kasi nagising ka pa. Amen po. So ito po yung kinakailangan mong magpasalamat. Okay. Letter C na ba tayo? Everyday thanksgiving because forgiveness, salvation, holy and righteous life is from Jesus Christ alone. Kung ano man ang kinabubuhay mo ngayon, ano ka ngayon? Ano yung mga bagay na makalangit mong ginagawa? Yan ay sa Panginoong Hesukristo lang, hindi dahil sa ikaw ay magaling. Amen. Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 15 to 23, makikita po natin dun yung detalyadong ginawa at ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa atin noon, ngayon, at sa darating pa. Kaya po, walang sino man ang pwedeng magmalaki sa Panginoon. Ano man ang meron tayo ngayon, yung banal na pamumuhay, kay Kristo po yung nagsimula. Amen po ba? Ang ganda po nung Colossians na yan, but mahaba po yan eh. Ilagay nyo lang po sa talaan ninyo. Pagdating nyo sa bahay, basahin ninyong mabuti at makikita po natin, eto pala, yung napakaganda kong dapat ginagawa, sapagkat kung ano yung kinabubuhay ko ngayon, si Kristo ang dahilan. Amen po? Andyan ba kayo? Hallelujah. Okay. So, madali lang naman po ito at bigtapon dumating yung aking apo. Gusto ko po siyang bigyang daan para sa inyo. Parang intermission. Ayan. So, tinatawagan ko po ang aking apo just para po i-recite yung kanya pong na-memoryang verse. Please. Apo, halika. So, ito po talaga namang sabi nga nila, magkamukha daw kami. Nung ako'y bata-bata. Pwede mo tanggalin na po yan. At para makita nilang gwapong-gwapo ka nga. Sino ngayon ang gwapo? Yung tatay o yung anak? Ikaw. Siyempre yung lolo. Sige. Awit 1 verse 33. Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lutiang pastoran at tinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanambalik ang aking kalakasan, pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ng kanyang pangalan. Tumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ikay aking kagapay, ang tungkot mo't pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako sa salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo lang, binubuo sa aking saro. Pagpapalay lubos-lubos. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever. Yes. Awit 1:1 verse 10. Awit 1:1. Mapalad ang taong hindi naaakit iyong masasama, upang sundan niyang kanilang payo at maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang tao. Ang laging adik ay pagtawanan lamang at tabakamakin ng Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik tiyang masasama ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siya'y binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan. Sa At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-ibang masamang tao na ipangkawangis, siya'y natatangay na ipapadpad ko kung hangi humihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, iwawalay siya sa pagtitipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay ito si Yahweh, ang siyang nag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Ayos na. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. So, may 200 po siya kasi yan po ay para sa mga apo lang. Ano po? Kung kayo po ay magiging apo ko, ayan. Sige. Pwede naman. 200. At sabi ko nga po, ang susunod ay si John Ken naman. Ang susunod po si Asya. Magugulat kayo. Kakaiba yon. Amen po ba? Okay. At panghuli po yung aking mga manugang, syempre. Siya mga mentor nila eh. Okay, salamat po at nakita po natin ba't po natin ginagawa ito sapagkat habang sila po ay lumalaki, although yung mga bagay na sinabi nila ay hindi pa masyadong malalim para sa kanila, but along the way sa kanilang pamumuhay, dahil yon ay kanilang kabisado talaga sa puso't isipan nila, mararamdaman nila na ang Diyos ay tapat sa kanilang buhay, bata pa lang yung sa lumaki. Amen po. At I-encourage po lahat ng mga magulang, please, ilagay po ninyo yung bagay na ito sa inyong mga anak. Sabi nga po ni amin, Lolo, ang hirap naman nung ginawa ni Papa. Parang hindi ko naman yata kaya yung ganong karaming verse, sabi niya. So, ako po yung natutuwa dahil sabi ko nga po, si Sir dati 63 verses in 1 minute ba yun anak o 3 minutes ba yun? Pati nga po yung kanyang pagtulog ay nagme-memory verse. Napapanaginipan niya. So, salamat po sa Panginoon at patuloy po ang challenge na to para sa inyo. At kayo rin po ang mapagpapala nito kung atin pong ilalagay sa ating mga puso. Amen po. Basta po, Psalms 23, 1-6 ay andyan po yun palagi. Yung sa mga apo ko ay may tawad pa po yun. At again, nakakatawa po, hindi naman kami nag-usap ni Awen, but yung pong ating talata before, yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 23, eksakto po yun na-recite niya nung Sunday na hindi naman kami nag-usap. To God be the glory. Magpatuloy po tayo. So, number 6, ayon po sa ating pagpapatuloy, ilib muna po natin yung memory verse. Let us continue po sa pag-aaral ng ating paksa sa araw na ito. Sabi po dyan, every day, proclaim God's salvation. Tandaan niyo po ito. Sapagkat napakarami po ang nangangailangan ng kaligtasan. At hindi naman po sinabing agad ipumunta ka sa ibang bansa o sa ibang lugar. Ang maganda po, kung ito ay sinasabi ng banal na kasulatan. Pero tingnan po natin,
Sa aklat po ng 1 Chronicles chapter 16 verse 23 and 24, ano po ang sabi? Anong sabi po? Umawit kay Yahweh, buong sanglibutan. Amen. So, yun pong kaligtasan, hindi po ito sinasarili. Wait, teka. Bakit meron? Okay. Hindi po ito sinasarili. Taas po ang kamay ng mga naligtas na. Yung talagang alam na alam mong ligtas ka na. Praise the Lord. Dapat tumaas po kayong lahat. Kung hindi po, magpapatanggap ako ngayon. Nagtaas ka na ba, Brother Jeric? Amen. So mga kapatid, ang sabi po dito, sa gusto ng Panginoon na gawin po natin, ang kaligtasang ating nadama ay, sabi doon, araw-araw mong sasabihin. Kasi araw-araw naman meron kang nakakasalamuhang mga tao. Amen pa? Hello? At yung Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso, nagsasabi yan. Nabahagi na natin yung taong ito. Amen. Nakaranas na po ba kayo nang inuudyokan kayong, sabihin mo yung kabutihan ko sa kanila? Hello? Ito po. Every day. Alam niyo, ang dami kong mga nasasabihin, hindi ko naman kakilala. Basta't nakaharap ko siya, sasabihin ko sa alam mo po, mahal na mahal kayo ng Diyos at napakabuti niya. Alam niyo, doon na po yun magsisimula. Amen. Doon na po nagsisimula yun. Bakit po nasasabi yung bagay na kabutihan ng Diyos? Kasi ginawan ka ng mabuti ng Diyos. Yung kaligtasang meron ka ay gawa ng Panginoong Kristo para sa iyo. So every day, proclaim God's salvation. Amen po. Nagkakaliwanagan po tayo. Every day, proclaim God's salvation. Ako lang ba ang gagawa nun? Hindi po. Pastor po kasi kayo eh. Hindi po. Lahat po tayo ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Ang kailangan po natin kung ano yung ating naranasan. Yun lang naman yung sasabihin mo sa kanila. Amen. So every day, proclaim God's salvation. Letter A, for your family. You know what? God loves family. Mahal ng Panginoon yan. Kung sa iyong sambahayan, nasa loob yan, yun ang unahin mo. Kasi babalik sa iyo pagka hindi mo sinabi sa kanila. Nagsabi ka sa iba. Tapos hindi mo nasabi sa iyong pamilya. Yung ano ba, napagsabihan mo na ba yan? Please, first, share God's salvation to your family. Bakit? Ikaw lang ba ang gusto sa langit at sila sa mapapahama? Hello? Huwag tayong pumayag. Amen po. Na isa dun sa ating pamilya ay mapunta sa impyerno. At alam natin na ang sabi ng banal na kasulatan, Jude chapter 1, verse 22 or 23, I think, sabi doon, snatch them from the fire. Agawin niyo sila. At kung tayo ay aagaw sa ibang tao sa kapitbahay, mas magandang agawin natin una yung ating mga mahal sa buhay. Hello? Pwede bang pakilagay, anak? Sabi doon, snatch them. Agawin kasi yung taong wala sa Panginoon, ugnay lang sa relihiyon. Hindi sila papasok sa langit. Tandaan po natin ito. Baka yung ating pamilya nakaugnay lang sa pagiging relihiyoso. Hindi po yun. Dapat nakaugnay siya kay Jesus. Amen. Kinakailangan kung tayo ay aagaw sa ibang tao, agawin muna yung mga taong mahal sa atin at malapit sa atin. Amen po. Snatch them. Our family. Sa lahat ng paraan gawin mo yan.
Kasi, mabuti yun para sa iyong pamilya. Amen po. Jude 1. 1:22 ba? 23? 23. Tingnan niyo po ito. Madiin, bagamat napaka-igse ng talatang ito ni Judas, hindi po yung Iscariote. Ito po yung alagad ng ating Panginoong Kristo. May nasulat siyang maigsing, isang kapitulo lang, Jude 1:23. Sabi doon, it's not them. Sa kanya po, sabi diyan, okay. Agawin nyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. So, meron pong ipinag-uutos, merong babala. Kasi po, yung mga ginagawa nila ay hindi natin dapat gawin. But, dapat po yung maalab na pagnanasa. Lalo kung ang nanay mo, ang tatay mo, meron ka pang tatay at nanay na wala pa sa Panginoon. Gawan mo ito ng malalim na pagnanasa na ibahagi sa kanya si Lord bago siya pumanaw. Yung classmate ko po, ayan si kamag-anak ko ni Brother Bernie, na ilibing po ng Friday. Kahapon lang. Friday ba? Kahapon. Imagine. Sabi nga po niya, panibagong kasaysayan sa San Jose del Monte. Na sa kabila ng ulan, sa kabila ng pandemya, ang daming nakipaglibing. Bakit? Yung mga alaalang kanyang ginawa sa barangay, naging kapitan pa po yung classmate ko na yun. Maraming natulungan at maraming tumanaw ng utang na loob. Kinilala yung kanyang mga nagawa at may mga iniwan pang mga magagandang halimbawa. Sabi ko nga po kay Brother Bernie kanina, ito naman yung ating gagawin sa tulong ng Panginoon. Yung spiritual legacy. Sabi niya, oo nga, Pastor. Kasi ito po, bago po siya panawan, nag-meet kami, sabi ko nga po sa inyo, na-share ko po sa kanya na ang Diyos ay mayroong plano ng kaligtasan sa sino mang tao. Malakas o mahina, may karamdaman o wala. Nung nagkaharap po kami, sinasabi ko sa kanya, sa loob ng 40 taon mahigit, noon lang kami nagkita. Narinig niyo na yun. Yung aking mga classmate po is, nag-isip sila kung papaano tutulong sa kanila at paano magbabahay-bahay. Nag-volunteer po ako. Sabi ko, ako na ang magbabahay-bahay sa mga classmate ko. Kasi yun po ang aking naisi na ibahagi sa kanila, sa kanya ang mabuting balita. Siyempre po, kasama ko lagi si Brother Bernie doon. Pinuntahan po namin at na-share ko po sa kanya ang mabuting balita. To God be the glory. Yun po yung kaligtasan na kung meron kayong pang naiisip na hindi pa inaabot ng mabuting balita. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ako ay pumupunta doon sa mga taong hindi pa nabahaginan. Hello. Para walang masabi ang iba. This is the time, brother and sisters in the Lord. In terms of salvation, kailangan po nating i-share ang kaligtasang ito. At lahat naman tayo ay merong nakakaugnay ng mga tao, araw-araw. Alam niyo po bakit teacher ang gusto ko sa mga anak ko? Bakit? Kasi po, pag teacher kayo, hindi na kayo maghahanap ng tao. Hello. Kayo yung lalapitan ng tao. Amen po. Si sir ayaw niya po ng teacher eh. Gusto niya engineer. Wala pa akong magawa kasi gusto niya yun eh. Tumatakas po siya. Kaugnay yung nanay, nagkukuha po ng exam sa Manila. Ang problema, ilang school yung kanyang pinag-enrollan, hindi po siya pumapasa sa, yung ano pa lang, di ba, may pre, ano ba yan?
Oh, hindi pumapasa. Yung last, ano na po? Nagtuloy pa rin. Pero nyo, madaling araw na hindi po maganda mayaw sa pag-aaral ng algebra ba yun? Yung math, yung calculus, kung ano-ano pa. Bandang huli sabi niya pa, magti-teacher na ako. Professional teacher, professional student po, 6 years sa college. Natupad lang yung kalooban ng Diyos. Amen? Take one naman, hallelujah. Mga kapatid, ay di man po naging teacher si Jonas, pero sabi ko nga po sa kanya, yan po ay mahangin na lang humingiti. Mahangin na lang humingiti yan eh. Magaling po mag-communicate yung anak ko na yan. Hindi ko sinabing mana sa akin ha. Magaling mag-communicate yan. Kaya lang po kailangan turo ang mabuti. Kaya nga po si Ivy na-communicate niya eh. Amen po? Salvation is very important. Nung siya po ay nagtatrabaho kay Brother James, lahat po nung pagpapagawa kay Brother James, sinishiran ko po yan. Nakikita nila yan. Pag ako nandun, yung nagpapagawa. Kasi hindi dapat pong maghinto yung ating pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi doon tayo tinawag ng Diyos. Amen po ba? Letter B sabi dyan is to others, to other people and neighbors. Yung kaligtasan, ay ngayon po kasi dati, nung mga panahon po, mga 50 years ago, kasi 61 na ako eh. Alam niya po, yung kapitbahay mo dito sa Loma, doon po sa Muson, magkakilala pa kayo. Doon sa kanto ng Muson. Hanggang doon sa San Jose del Monte, ang tao magkakakilala. Hindi ko pa alam ang kaligtasan noon, pero imagine yung aking tatay magluluto ng suso na merong laing. Sabi, hatiran mo nga yung kapitbahay natin doon. Hatiran mo. Hatid mo. Bakit po? Kasi may kaibigan yung tatay ko na pati mga anak nila naglalaro kami ng mga yung larong, lalo pagka maliwanag ang buwan. Nagtatagpo kami sa isang lugar at doon kami maghahabulan. Maglalaro kami doon. Ganun po, 50 years ago. Ngayon, kapinto mo, hindi mo kilala. Kaharap mo, hindi mo kilala. Hello? Nakikita niyo po? Pero yung mga old time natin, ito mga kagaya mo, ay talagang malayo ang abot. Pero kakaiba po ngayon mga kapatid. Iba ang ginagawa ng kaaway para hindi abutin ng mabuting balita. Yung mawala ka ng pakialam sa kanila. Pero noon po, wala pa man sa Panginoon, yung iba, relihiyoso pa lang, pero yung pagiging makatao, na-exercise po. Hello? Agree po ba kayo doon? At naranasan ko yun. Naranasan ko po yun. Na parang buong barangay magkakakilala. Amen po. But today, yung kapitbahay mo, kaaway mo na pala. Ay, nung panahon ng sinasabi ko sa inyo, parang hindi pinag-uusapan ng awayan nila. Hindi pinag-uusapan. Kung may trabaho ka dito. Kailangan ko, at uso pa noon yung bayanihan. May bukid ka, lahat ng bubukid isang araw, magtatanim sa yun. Walang bayad yun, mga bro. Di ba, sir? Walang bayad. Pero ngayon po, lahat may bayad. Pero, anong gagawin po natin? Tinawag tayo ng Panginoon. Sabi doon sa Romans chapter 5 verse 10 to 12, ginawa ko kayong mga kaibigan dahil kay Kristo. Hello? Pinahalagahan tayo ng ating Ama. Ginawa tayong kaibigan at sabi ng Panginoon, kaibigan ko rin kayo. Hindi ko kayo tinatawag ng mga alagad lang. But, I called you friend if you do my commandments. Now, what shall we do to our neighbors? We need to evangelize them. Hello? Kung meron mang umiiral na walang pakialaman
dapat tayo, sapagkat ang kaligtasan ay nasa atin, kailangan po nating sabihin sa iba na tayo iniligtas ng Diyos at gusto rin ng Diyos na kayo ay iligtas. Amen po? Pero, alam niyo po ba, ang isa sa inahasik ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya, yung sila ay manahimik. Yung espiritu ng pananahimik at walang pakialam. At maging aware kayo dito. At alam niyo po ba, yan ang naging kasalanan ni Adan. Hello, ang unang-unang kasalanan ni Adan, yung kasalanan ng pananahimik. Hello? Andyan ba kayo? Look at this. Nung nagtutuksuhan ang ahas at saka si Eva, nasaan si Adan? Diba? Malayo ba siya o malapit? Oo, kasi pagkakain ibinigay eh. Pero habang yung buong kaalaman ni Adan patungkol sa tagubilin ng Diyos na ito dapat wag mong kakainin ito. Ay, napakaganda kasi ni Eva. Kaya di ako magtataka kung maraming mga lalaking tahimik ngayon. Hello? Natitingin Sister Bebet. Eh, tingin pa lang ni... Ngayon, tingin pa lang ng asawa. Tiklop kami. Hello? Sister Reggie, mukhang... Nanay, nararanasan ba ito ni Brother Bernie pagka nagsasalita ka? Hello? Nandiyan ba kayo? Si Adan tahimik na tahimik habang pinagpipestahan ni Satanas yung kanyang iniirog. Hello? Ito yung, makinig po kayo. Hindi baling tahimik kay Mrs. basta madaldal kay Lord. Ito maging panuntunan natin. Amen po? Tandaan niyo po ito. Itong espiritong ito hindi masyadong halata kung gumalaw. Hello? Tandaan niyo po ito. At dapat makawala tayo doon, mga kalalakihan. Not only sa amin, kundi sa inyo rin. Sapagkat may pagkakataon na. Alam niyo, nahihirapan yung aking kalooban kapag yung pagkakataon yung nakakalagpas sa akin. Na hindi ko masabi yung bagay na kagustuhan ng Diyos sa sila makaranas ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kasi sabi doon, it's not them from the fire. Amen po ba? Every day, share God's salvation to other people. Even your neighbors, please. Diyan po, meron po ako nabahagi na nung nakaraan, please. Kabataan, dadiling ko po kayo dyan kasi nagkaroon ng traumatic experience yung tao. Andyan lang po, sa kabila. May nanay na umiiyak. Hindi makayanan ng sekretaryo namin. Napadaan lang ako sa pasapasarali ka nga dito. Ikaw nga dito, bahala ka na dyan. Actually, bawsi po yun. Hindi ko, ano yun eh. Pero, ibinigay po sa akin ng sekretaryo yung pagkakataon. Sabi ko, pumayapa ka. Ito ang dapat nating gawin. Sinundan ko po dyan nung Thursday. Nasiran ko ng mabuting balita. At yun, kalmado po ang bulkan. Amen. Hallelujah. Magpapalaya sana, pinapaalis na ng mga tao eh. Sabi ko, pagpapaalis ng isang tao ay mayroong mga dahilan. Adik ba yan? Masagulero ba yan? Inisa-isa ko po sa kanila, hindi ho basta-basta yung magpaalis. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. So, every day, share God's salvation to our neighbors. Yun pong paligid ko doon, alam nilang
wag kaming magdidikit. Hello. Wag kaming magdidikit. Kahit sila po'y nagiinuman. Hello. Si-share ko sa kanila si Lord. Amen po. Hallelujah. Kaya naghihintay lang sila ng mga kalalakihan. Umanda po kayo. Naghihintay lang sila ng mag-normal eh. Tayo, abnormal ang sinasabi ng mundo. Abnormal yung mga iniisip nila. Tayo normal na normal. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Normal pa ba yan? Hallelujah. Amen po. Every day, share God's salvation. Hindi pwede. Lahat naman tayo may mga kapitbahay. Let us pray to the Lord that yung spirit of silent spirit, nagawa ng evil yan, abay, wag tayong manatili ron. Although masarap kayong manahimik. Pero mas masarap yung may ginagawa. Amen pa? Bawat pupunta at makakaharap mo, magkaroon ka ng malalim na pagpapahalaga sa kanila, na madama mo yung kahabagan ng Diyos sa mga kaluluwang napapahamak. Ito palagi yung aking panalangin, Ama, yung kahabagan mo maging kahabagan ko. Para yung mga taong kinakahabagan mo, kahabagan ko rin. Amen po? Yun kasi dapat magkaroon transfer yung kahabagan ng Diyos na to. At ito po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Magdala tayo ng habag sa mga mapapahamak. At sino magdadala nun? Tayo. Kasi tayo yung nakadama ng biyaya ng Diyos. Amen po? Yun pong pabalik-balik ko sa KPN. Yun po yung pinapadama sa akin ng Panginoon na maging mahabag ako doon sa mga taong nasa paligid. Hindi lang sa kanila. Amen po? At gagamitin sila para doon sa mga bagay na kabutihan ng Diyos. May malalim na plano ang Panginoon sa KPN. Amen. At hindi ito for so many years, bro. Kilala nyo na ako noon. Pero bakit ngayon lang tayo pinagtagpo ng Diyos? God has a plan. Amin ba, ma'am? Sabi nga ni ma'am, ay wala kayo nung linggo, sabi ni Ma'am Bea. Tay, ipagawa natin, gawa kayo dyan sa lote na yan. Hindi ako kumikibo. Wala kayo. Si Ma'am Bea po talagang, ano siya eh. Pero to God be the glory kasi kailangan ayusin natin yung pinapagawa ng Panginoon every day. You know, meron akong nararamdaman sa may joy ko dito sa kabila. Dito po sa may, yan. Itong right, ito po. But, sabi ko, Lord, ano ba yung pinapagawa mo po sa akin? Yung huling lakas na pwede kong gawin, na pinagkaloob mo sa akin. Sabi nga, life begins at 40. Begin of na magkasakit. Maraming marami ng ganito. 20 taon na po akong 21 taon nang lumagpas sa life begins at 40, 61 na ako eh. Nakakaramdam na rin po. Kailangan bago igupo at kunin ni Lord ang katawang ito, ang buhay na ito, makapagtayo pa tayo ng gawain ni Lord sa KPN. Amen po ba? Wala pong palakpak si Lord dyan. Hallelujah! Woo! To God be the glory. Alam niyo, sabi ko nga kay Apo kanina, Apo, naalala mo ba, nung nagpunta kami ng Carlaville, kasama ka? Kasama ko po ito eh, nagtayo kami doon eh. At doon, kayo nag-meet ni Daddy ng wagas sa Carla. That was 2009, 2008. Sinama ko po sila doon. Kaming pamilya, tsaka po yung ngayon naman po, to God be the glory. Magbi-mission po tayo. Amen? So, every day, proclaim God's salvation. Last na lang po. At di po natin matatapos ito. Nawa po itong anong ito ay
Nandiyan pa kayo uli para matapos po natin ang everyday God requirements to His people. Number 7 is, everyday exalt and praise His name, for He is good. First Chronicles chapter 16, verse 28 to 29. Okay. Sige po. Everyday exalt and praise His name, for He is good. First Chronicles chapter 16, verse 28 to 29. Tingnan po natin. Not only God's salvation, but God's goodness. Ito po yung napakaganda na magawa po natin sa harap ng Panginoon. Proclaiming God's goodness. Sabi po dyan, everyday exalt and praise His name, for He is good. Sabi dyan, si Yahweh, tingnan niyo po si Yahweh ay purihin ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, not only the people of Israel. Meron pong pag-iintindi sa Bible na ito ay para sa ganito, para sa ganyan, para sa lahat. But look at this. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kisa kung ano-ano yung mga sasabihin po natin. But alam niyo po, pati pagkasalita natin, tayo po ay magsusulit dito sa Panginoon. Mas maganda kung ikaw ay may sasabihin sa mga labi mo, pagpupuri sa Panginoon. What is the next? Sabi dyan, kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit, at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. 30. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa, ang sandingan ng daigdig ay matibay niyang gawa. So yung kabutihan ng Panginoon, alam niyo po, tingnan mo yung katabi mo, may ginawang kasalanan yan. Sabi mo sa katabi mo, umaming ka. Pinatawad ka lang ni Lord Pinatawad ka lang talaga. Pero si Lord, may ginawa bang mali sa'yo? Wala pa. Pawang kabutihan ang ginawa ng Diyos sa'yo. Hindi siya, ni katiting para sa ikasasama mo, hindi niya kagawin yun. Kasi mabuti siya Kaya nga, every day declare God's goodness and exalt His name. Amen po. Andyan ba kayo? Ipahayag mo yun. At ano magpapahayag doon? Yung labi mo. Ito. Amen. At iniintay ng Diyos yan. Na magpuri ka at sabihin mo sa ibang napakabuti niya. Amen po. Ito yung napakasarap na maintindihan natin. Ito pala pinagagawa ng Diyos sa akin every day. Alam niyo po, pag natapos natin itong 12 ito, walang puwang ang kaaway para ikaw ay ibulit niyo sa mga bagay na masama. Hindi. Kasi every day, pati gabi meron dito. Kung paano mo gagawin ng gabi. Minsan pag gumawa ng masama, masarap sa gabi. Di ba? Mga kalalakihan dyan. Pero alam nyo, hindi lang kami gumagawa ng masama pagkagabi. Pati babae din. Amen ba? Noon yun. Hindi naman kami pupunta doon sa isang lugar na kami lang. Hello? Parehas lang. Pero gusto ng Diyos na tayo ay binago na ito yung ginagawa natin. Meron pa nga daw pong isang pastor, pupunta ako sa nightclub kasi mag-i-evangelize ako ng mga taong nandun. Ang ganda ng purpose. Amen ba? Pwede naman. Pero ayon sa kwento, mukhang nabaliktad. Yung babaeng nandun ang may purpose sa kanya. At di niya alam, kakilala niya pa pala. Hello? At matapos silang
magtabi, sabi ng pastor, magkano ba yung babayad ko? Sabi po nung babae, Pastor, tithes ko na po yun. Hello? Andiyan pa kayo? So, ito po, yung kabutihan ng Diyos yung ating ipairalin dito. At pinapahayag ito sa atin every day. Amen ba? Awit 115 verse 1 and 2. Tandaan po natin ito. Isaiah 42 verse 8. In John chapter 3 verse 27 to 30. Ang nilalaman po nito, ang sabi po diyan, hindi ko papayagan na ang mga papuri ay angkinin ng iba. Ito ay sa akin lang. Amen po? Hindi mayaalis sa taong ikaw ay purihin at kilalanin. At minsan yung mga papuri ng tao, ang sarap naman tanggapin kasi ang bait mo, ang galing mo, ang yaman mo, ang ganito mo. Pero alam niyo ba, merong gustong umako niyan eh. Si Ama. Amen po? Sabi niya, hindi ko papayagan. Kaya balik mo yan. Sa John chapter 3, sabi doon, alam niyo, sabi ni John, ako, more of you and less of me. Amen po. Napaka-humble ni John. At ito ang gusto ni Lord sa atin. Yung more of Him and less of us. Amen po ba? Yun yung pagbibigay mo ng papuri sa Panginoon. Isaiah 42 verse 8. In John chapter 3 verse 27 to 30. Okay. 5 minutes. Sabi po dyan, number 8, love God and worship Him every day. Amen po ba? Ulitin ko po. Love God every day and worship Him every day. Alam nyo, yung pag-worship, sabi po sa Chronicles chapter 16 verse 37 to 38. Ito po yung pangwalo po natin. Love God every day and worship Him every day. Sabi po doon sa First Chronicles chapter 37-38. Tingnan po natin ito. Napakaganda po nito. Paki-plus nga anak. 16. First Chronicles 16. 37 and 38. Maganda po ito. Sabi po dyan, 37 anak, hindi 27. 37. Sabi dyan, si Asaph at ang kanyang mga kamag-anak ay inatasan ni David ng mga siwa sa pagsambang idinaraos ano ba? Araw. Sa lugar na kinalalagyan ng kaba ng tipan. Amen. Ito po ay panahon na kung saan nagpagawa siya. But look at this. Gusto ng Panginoon niyo na makita niya tayong sumasamba sa Kanya. Amen po ba? So, sabi po dyan, letter A, God loves people who love Him and worship Him. First Chronicles chapter 16 verse 11. Sige po. Medyo, ayan, tulungan po natin si Sir Angeles ng pagtitiis. Go. 16:11. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya ay hingin. Sa tuwin ay parangalan, siya ay sambahin.
Pag tuwina, medyo malalim na Tagalog ito. Ano pa to? Palagi. Kung palagi, tuwina, palagi, yung araw-araw ba? Matatawag ba nating palagi yon? Amen. Tama ba mga Pilipino teacher? Palagi. Worship God. Letter B, worship God in the spirit of holiness. Because God is holy, kagaya po ng nabasa po natin kanina, sambahin natin ang Diyos na sa anyo ng ating kabanalan. Sino ba nagpabanal sa atin? Si Lord. Di ba? The spirit of holiness, doon natin siya masasamba. Dahil sa Panginoong Kristo na nagpabanal sa atin. Amen po ba? Makasalanan tayo. Tandaan niyo po ito. Pinabanal tayo ng Panginoon. Doon natin siya kakatagpuin sapagkat ang Diyos ay banal. Amen po ba? God is holy, and those people who love us, sabi doon, because God is, be holy because I am holy. The book of 1 Peter chapter 1, verse 16. Kung ikaw ay alam mong binanal ka ng Panginoon, doon mo siya sambahin sa espiritu ng kabanalan. Spirit of holiness. Amen po ba? Kaya, doon po sa pagsamba natin, kinakalimutan natin yung ating mga sarili at mga natapos at meron kung ano-ano tayo. Hello? Doon tayo gustong katagpuin ng Panginoon. Araw-araw. Amen ba? So kapatid, napakahalaga po nito. Sabi doon, blessed are those who worship you. Psalms 89 verse 15 to 17. Tandaan po natin ito. Mahalin mo ang Diyos, sinabi naman niya yun eh. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 45, in the book of Matthew chapter 22 verse 37 and 38. Love God with all your strength. And if we are going to worship Him with all our soul, with all our spirit, lahat po ng ating pwedeng gawin. Alam nyo, akala lang iba, hindi po madali ang pagsamba. Kasi kinakalimutan mo yung sarili mo. Naranasan nyo ba yung pinagpapawisan kayo sa pagsamba? Amen? Naranasan nyo na po ba yun? Pinagpapawisan na, lumuluha ka pa, umiiyak ka pa, hello. At gustong-gusto ng Diyos na makita yun sa atin. Hindi kagaya na sa lumang paniniwala tayo. Emosyon lang na, kunwari nakatingin ka dun sa puon at ikaw akala mo'y banal na banal, nakikita ka ng marami, pero ang totoo hindi naman. Hello, naranasan natin lahat yun. Tayo yung mga taong mapagkunwaring relihiyoso nun. Pero hindi natin talaga kilala kung sino sinasamba natin. But the Bible required us that we need and we must worship Him in spirit and in truth. Without any images. Because God is spirit. Wala po siyang katawan. Hello. Amen po ba? At kung ikaw ay may espiritu, dun mo siya kakatagpuin sa kabanalang ginawa ng Panginoon Kristo sa iyo. Malalim po ang pag-aaral na ito. At may paksa para dito sa pagsamba lang at pag-ibig sa Diyos. But, kailangan po natin itong malaman ngayon. Ito yung pinapagawa niya araw-araw. Amen? Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Mga 2 linggo pa lang yata ako sa Kipian. Sinurrender nila yung mga Diyos-Diyosin nila dong malalaki at mga maliliit. Mga kalendaryo, at meron pa akong pinagigiba doon isa parang mahirap gawin eh. Kasi parang may isang matang iniwan eh. Minsan napadalaw ako, napatingin ako. Pero, papuri sa Diyos. Ano po? To God be the glory. Amen po ba? Nagsisimula ang Panginoon sa kanilang mga buhay sa Kipian. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. At pakilagay po yung ating
Ano po yung unang kinanta natin ng worship? Maganda yun, ah. Yung sunod sa uli. Amen. Kagaya po ng sinabi ko kanina, na minsan hindi tayo ginawa. Ang kabutihan lang Hindi tayo minsan ginawa ng kamalian ng Diyos. binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan pa po, hallelujah. Awang kabutihan lang ang nais mo. Binigay mong buhay, ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, patuwiran mo ang lalakaran ko. Amen. Hallelujah. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan ay magpakailanman. Maaari po mabuksan natin ang ating mga puso sa kabutihan ng Diyos. Alalahanin po natin ang bawat himaymay ng awiting ito. Hindi po kami nag-usap nang nagpa-awit ito, pumili ng awiting ito. Na sa oras na ito ay papaksain po natin ang kabutihan at pagpapala at kagustuhan at mga plano ng Diyos. Pero naganap sapagat ito ang kailangan po natin ipadamasa ng Diyos na siya ay napakabuti. Walang ginawang anumang masama para sa atin. Sa kabila pa nga ng ating mga pagawa ng kamalian, kabutihan pa rin ang ginagawa ng Diyos. Pinatatawad tayo. Magsabi ka lang mula sa puso mo, mararamdaman mo na ang Diyos ay buhay. Hindi siya malayo, napakalapit niya para sa iyo. Amen, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Dapat siya. Itaas po namin ang ating mga kamayabang inaawit mo ito. Hallelujah, Ama. Narito ang mga anak mo. Nakarinig sila. Ang hamon ng paggawa ng mabuti araw-araw sa iyong pagkakas. O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Gumamit ang puso mo sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, magpakailan. Ang kabutihan mo ay magpakailanman. Diyos ng kabutihan. Amen. Damahin mo ito, kapatid. Napakabuti ng Diyos sa iyo. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa lugar na ito ay makita mo at maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Ang bawat paghinga, ang pagtulog at paggawa, at pagising sa umaga, yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Ang nais niya ay pasalamatan mo siya. Ang nais niya ay sambahin mo siya. Ang nais niya ay purihin mo siya. Ang nais niya ay maglingkod ka sa kanya ng tapat. At ang nais niya, sabihin mo ang kaligtasan araw-araw sa mga taong nangangailangan. Hallelujah. Dakilang Diyos ngayong umaga, mga paalalang ito ay napakahalaga sa amin. At o Diyos, alisin niyo po sa bawat isa ang mga pananahinig sa mga kabutihang ginawa mo sa amin. Mangyari ang iyong kalooban na sa bawat taong aming mga kasalamuha, masasabi namin ang kabutihan mo, ang pagliligtas mo, ang nais mo, ang buhay na walang hanggan. Amang banal ngayong umaga, sa pagbaba at paglisan at paghiwa-hiwalay po naming magkakapatid, pasimula ng iyong espiritu ang pagkilos sa puso ng bawat isa. Nasasabihin namin sa iba na napakabuti mong Diyos. Mapagmahal kang Diyos.
Nagpo-provide kang Diyos. Nag-iingat kang Diyos. Hallelujah. Ilagay niyo po ang lakas ng loob at tapang na makalangit sa aking mga kapatid, Panginoon, upang sa pagbabalik mo, Panginoong Yesus, marami ang maliligtas. Dahil gagamitin mo kami para sabihin sa iba ang kabutihan mo. Amang banal, sa amin pong pagsasagawa ng banal na hapunan, pag-alaala ito sa iyong kabutihan mo, Panginoong Yesus. Sapagkat doon mo kami tinubos sa krus. At ang sabi mo, alalahanin namin ito, Panginoon, sapagkat ito ay biyaya ng iyong kabutihan sa bawat isa. Na kami ay naging karapat-dapat at anak mo, aming Ama, ng dahil kay Jesus. Panginoon, sa pagsasagawa po namin, aming Ama, ng banal na hapunan at pag-aalala sa ginawa ni Jesus, paging dapatin mo kami, Panginoon, sa bagay na ito. Sapagkat kami ang nagbinipisyo ng paghihirap ni Jesus sa krus. Kami ang dahilan. Kaya naman, karapat-dapat namin itong alalahanin. Kung pwede nga, hindi lang, Panginoon, isang beses sa buwan. Kung hindi, araw-araw namin dapat alalahanin ito. Sapagkat kami dapat yung napako sa krus at hindi ikaw, Panginoong Jesus. Ni hindi ka lumaban para ipagtanggol ang iyong sarili. Nagpaubaya ka sapagkat mahal na mahal mo kami. Panginoong Jesus, salamat po sa pag-alaalang ito. At kung meron pa mga pagkukulang ang aking mga kapatid bago mag-take ng Lord's Supper na ito, Panginoon, hinahayaan po namin ang banal na Espiritu na katagpuin kami. Ipaunawa sa amin na nagkamali kami at nagkulang, na hindi ka namin naparangalan. Hindi namin nasabi sa iba ang kaligtasan nais mo. Patawad ang ilang Diyos sa mga taong narito. Patawad, Panginoon. At sa pananampalatayang pinagkaloob mo, Panginoong Jesus, kiniklaim po namin by faith na pinatawad mo na ang iyong mga anak sa oras na ito. In the name of Jesus Christ. Lord, as we partake, Lord, this Lord's Supper, para alalahanin ka, Panginoon, madama ng bawat isa ang katotohanan. Ang pag-ibig mo sa amin ay tapat, na hindi nagmamaliw kahit isang saglit. Salamat sa pag-ibig mo, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Purihin ka ng iyong mga anak. Habang inaawit po natin, ito ang tinapay ng buhay. Piningan ko po na yung unang kanay ay kumuha ng tinapay at saro. Please. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong kainin mo, isa ang katawang binayuban upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang
saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang dinayubay, yan ang itinigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Magbabalik si Jesus na buhay. Sabi po ng 1 Corinthians 11:27, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng saros ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapalagahan ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanglibutan. Hawakan po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Aming Ama, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Sa kabila, aming mga kamalian, pagkukulang at kasalanan. Binigay mo pa ang bugtong mong anak para sa aming kapatawaran. Dakilang Diyos, hindi po namin kayang tumbasan o pagtiisan ang hirap na inabot ni Jesus.
na kami dapat ang nagbata. Subalit, Ama, narito po yung aming katawang lupa na gamitin po ninyo ayon sa iyong kalooban. Mga labi na meron kami na pinagkaloob mo, masabi namin sa iba na napakabuti mo. Habang nabubuhay kami, makita ng lahat na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Narito po yung aming mga kamay. Gamitin niyo po, Ama, para po umabot sa mga nangangailangan. May padama namin na ikaw ay napakabuting Diyos, na kami ang bunga ng iyong pag-ibig na pinaghirapan ni Kristo sa krus. Narito, Panginoon, ang aming mga paa. Gamitin niyo po para abutin at puntahan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Ama, ito po yung aming may pagkakaloob ngayong umaga. Ang buong buhay namin na sa iyo nagmula, gamitin niyo po lamang ayon sa iyong kalooban, upang ikaw ay mapapurihan sa aming mga gawa na bunga ng iyong biyaya at pag-ibig. Hawakan po natin ang saro. Kaya hindi naman matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang saro. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa Panginoong Jesucristo na wala ng pag-asa at kahinat na ng aming buhay. Subalit ang dugo niya ay sapat upang mapatawad kami at maging malinis sa iyong harapan at masamba ka namin sa kabanalang pinagkaloob sa amin ni Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Pinapasalamatan po namin ang biyayang ito na hindi namin deserve, but because you really love us, loving Father, nakadama kami ng pag-asa. Salamat sa kabanalan, Ama. Purihin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Awitin po natin ang To God Be the Glory. Habang inaawit po natin ito, ibalik natin yung mga papuri. Ibalik natin yung mga pasasalamat. Ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na meron tayo, sapagkat karapat dapat siya sa parangal na nagmula sa ating puso sa umaga pong ito. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa kanyang kapangyarihan na binakot tayo at binigyan ng pag-asa. Hallelujah! Purihin siya. Dakilain siya ng ating mga labi. To God be the glory. Hallelujah! Ama, tanggapin niyo po ang pasasalamat, ang pagpupuri, ang pagsamba ay para sa iyo lang. Hallelujah! Magpuri ka, kapatid. Sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan, sapagkat siya ay Diyos at karapat dapat magbalik ng papuri sa Kanya. To God be the glory. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay sa iyo lang, aming Ama. Ikaw na aming Hari, Panginoon Jesus. Glory to the living God. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Ngayon, ang malabis na pag-ibig ng Diyos Ama sa kalangitan, ang walang sawang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang gabay at pag-iingat ng Espiritu ng Diyos, ang patuloy na sa atin, ngayon at magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po ay Kayo pong lahat ay magtungo sa diwa ng pasasalamat
at panalangin sa ating Panginoon. Tumpo natin ating mga kamay sa ating mga kaloob. Aming Diyos na banal, nagpapasalamat kami at nagpapuri, Panginoon. Nagagalak ang aming mga puso na magbalik ng pasasalamat at papuri sa iyo sa pamamagitan ng aming pagtupad sa aming mga sa iyong mga aluntuntunin, Panginoon, na kami magbalik ng aming mga kaloob at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Narito ang aming mga puso na muling nagtatapat sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan nito, Panginoon, na kami ay biniyayaan mo sa mga nagdaang araw, Panginoon. Ito lamang ay tanda ng aming pagsunod, Panginoon, na magbalik sa iyo ng papuri at pasasalamat. Ama, nagpapasalamat kami na kami ay pinagtagumpay mo sa mga nagdaang araw, Panginoon. Anuman ang kinaharap namin mga pagsubok, O Diyos, papasalamat kami dahil patuloy kang tapat sa bawat isa at patuloy mong tinutugon, Panginoon, ang iyong pangako sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon, na nakarinig at nakadama ng iyong pag-ibig at ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa para sa aming paglakad, Panginoon, sa aming espiritual na buhay. Purihin ka, Ama, at ingatan mo po ang bawat isa sa aming mga paggawa at pagtugon sa mga hamon na itinakda mo para sa amin. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming panalangin. Nakalakip ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus ng iyong bugtong na anak. Ang lahat po ay magsabing amen. Tawago na nga, nakakita pa. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po na, hallelujah, without this gentleman here in front of us, without this man of God in front of us, hindi po natin mararating yung paano man ang meron tayo. No? So, hindi lang po dahil ngayon ay October, ngayon ay Pastor's Appreciation Month, that we should continue to pray for them, but we should pray for them every day. Because they were God's servant na nilagay sa atin. So ngayon po, sama-sama po natin silang ipanalangin. Our Father in heaven, we thank you for this wonderful day, O Lord. Hallelujah. Truly, O God, sabi nga po sa aming napakinggan kaninang umaga, that every day that we wake up is a blessing from you, O Lord. Truly, O God, today is always a gift. That's why it's called present, O Lord. Hallelujah. Lord, this morning, dinudulog po namin sa inyo, Ama, ang aming mga ama spiritually. Ang inyong mga lingkod na tinalaga sa lugar na ito, ang Pastor Philip, ang Pastorio, O Lord, na patuloy na nagpasimula ng gawain sa lugar na ito, na patuloy na pinagigting ng iyong Santong Espiritu, Ama. Without them, O Lord, hallelujah, yung gawain ito sa Loma de Gato ay hindi magkakaroon ng katuparan. Salamat, Ama, sa paggamit mo sa kanilang katawang lupa upang patuloy na mapalaganap ang iyong salita sa lugar na ito, O Lord. And we claim, O God, that one day, hallelujah, ang buong Loma de Gato, O Lord, ay mapapabilang sa iyong kaharian, O God. You will establish your territory here, O Lord. Hallelujah. At ang buong Loma de Gato ay maliligtas, Ama, through your Holy Spirit, O God. Ama, patuloy, pinasasalamatan namin, Ama, ang patuloy na kalakasang binibigay mo sa kanila, O Lord. O God, this morning, we speak life to them. We speak life to their ministry, O God. We speak life to their family, O Lord. Lord, hallelujah, we speak provision for them. We speak healing for them, O God. Kung ano man, Ama, ang kanilang nararamdaman sa kanilang lupang katawan, Lord, you are the God who heals. You are the God who answers the prayer, O God. And this morning, O God, we pray and we declare that whatever sickness that they have, they are already healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, above all, we pray for humility. Hallelujah, because in your word it's clear that you uplift the humble, O Lord. Hallelujah, Lord, whatever they have achieved, O God. Ano man ang kanilang narating, huwag nawa itong malagay at kanilang
Hawakan, Ama, ang gloria, O God. Bagkos, patuloy na ialay, Ama, ng kanilang buong sa kanilang kababaan ng loob, ialay sa inyo, Ama. Ang gloria pagkat sa iyo lamang nararapat at kayo lamang nararapat na tumanggap, Ama, ng kalwalhatian. Hallelujah. Lord, continue to use them mightily in your ministry, O Lord. Lord, hallelujah. We thank you, O God, for their lives. Every day, O Lord, we'll be praying for them because they are God's instrument. They are your instruments in guiding us towards your kingdom, O God. Hallelujah. This morning, we continue to profess our gratitude. We continue to profess our appreciation for them, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, we continue to declare your goodness. We continue to declare your glory, O Lord. Together with this prayer, in the name of Jesus, amen and amen.